Sir, good evening sir. Pang-limang encounter ko sir sa area ng ano sir, area ng Barangay Salman, sakop ng municipality o Ampatuan, Maguindanao sir. Yung task namin doon sir na dalawang squad kami noon sir, ang task namin is reinforce the 64th Recon sir kasi nung time na yun, 2016 March sir, doon sa area namin nag-operate yung 64th Recon sir. Na-engage yung ano sir, 64th Recon mga madaling araw, 4 o'clock siguro ng umaga. So, nagtawag yung batalyon, organize yung Charlie Company ng dalawang squad para mag-reinforce doon sa area ng Salman kasi napalaban doon yung one company ng 64th Recon sir. So yung task namin sir is reinforcement doon sa ano sir, sa 64th Recon sir. Nag-move kami mula sa kumpanya namin sir, 5 o'clock in the morning sir. Papunta na kami sir sa encounter site ng Salman. Yung una na nangyari sir, doon pa lang sa daan sir, mga 6 o'clock in the morning, mayroon nang pumipitik sa amin para hindi kami hindi kami maka diretso doon sa target na sa area ng 64th Recon. Doon pa lang sa daan sir, may nag-engage na sa amin ang grupo ng mga Islam sir. So, yung ginawa namin doon sir, habang pinuputukan kami doon sa daan para hindi kami makabante. So, yung ginawa namin sir kasi yung mangyari doon sir, pag sa daan kami talaga dadaan is makikita kami ng kalaban yung sa right side namin. Yung ginawa namin sir, yung daan na yon, dito kami sa gilid dumaan kasi medyo mababa yon sa left side. Doon kami dumaan para hindi kami makita dito sa right side kasi binabagbagan kami ng time na yon. Pakyat pa lang kami, 6 o'clock in the morning pa lang. Pinabagbagan na kami doon. Yung ginawa namin, doon kami dumaan sa gilid ng kalsada para hindi kami makita dito sa right side. Kasi yung posisyon ng kalaban, alam nila din siguro na may reinforce, kaya doon sila nagposisyon sa right side kasi yun yung pinakamagandang posisyon ng kalaban na para makita kami, para hindi kami makabante. So na-delay kami ng mga 15 minutes siguro sir, nag-observe pa kami kung saan kami dadaan kasi malakas naman yung resistan ng putok ng kalaban. So after 15 minutes, sabi ng officer, magano tayo kung saan tayo pwedeng dumaan kasi pag dumaan tayo sa gitna ng kalsada talagang makikita tayo dito sa bandang kanan natin kasi yung bandang kanan medyo mas mataas siya sa amin eh. Yung ginawa namin, yung kami sa mga gilid ng daan, may mga mais doon kami na shortcut. So, naabutan namin yung 64th Recon mga 9 o'clock na sobra siguro sir, 9 o'clock. So, maaga pa yun sila na-engage sir, mga 4 o'clock yata eh. Pagdating namin doon, nakausap namin yung CEO ng Recon, kung saan sila banda na nakaabot. Yung posisyon kasi ng kalaban, mataas siya. So yung itong bundok na ito, dito yung kalaban, yung daan kasi doon, paganyan. So yung nangyari doon, dito dumaan yung Recon. So nandoon pala sir yung mga IED. Maraming IED kasi kung maalala ko nasa 12 or 13 yata yung wounded nila. Kaya hindi na nila kasi dahil sa maraming wounded, kaya hindi na nila naakyat yung kasi may nakaabang din. So pagdating namin sir na reinforce na dalawang squad, planning kami doon sa baba kung saan kami dadaan. Kasi yung bundok na yun sir, ganito yung forma niya. Dito yung trail, ganyan sa gilid. So yung kalaban, may kalaban dito. Tapos may high ground pa sa kabila. So yung daan na pag ganun, dalawa yung tumitira sa Recon kasi may high ground sa kabila, may high ground nasa gitna sila eh. Kaya hindi sila
yung ginawa namin doon, sabi ng ano, yung officers ng Recon at saka yung officers namin, sila Villanueva, na saan daw pwede dadaan. Kasi yung area na yon, napasukan ko naman yung dati kasi alam ko yung terrain. Kaya nag-suggest din ako, sir, na ano, kung ano, mas maganda, dito tayo dadaan sa right side natin. Huwag tayong dadaan doon sa dinaanan ng Recon kasi alam na nila na ano na doon talaga dadaan kasi ano siya yung mga magandang daan hindi hindi ka medyo mahirapan. So, sabi ko kung nag-suggest ako kung diyan tayo dadaan sa dinaanan ng Recon, sir, is mahirapan tayo. Dalawang squad lang tayo eh. Sabi ko nga, yung Recon nga, one company, hindi nila naakyat. Maraming na-wounded. So, diskarte na lang natin ito, sir, kung ano. Sabi ng squad leader ko sa akin kung kaya ba daw na doon dadaan. Yung tinuro ko kasi doon kasi alam ko yun. Sabi ko na kung pwede, sir, dito tayo dadaan. So, sabi man ng platoon leader ko na kung kaya, paano daw kung may kalaban sa taas? Sabi ko, sir, kung may kalaban talaga sa taas, wala tayong magawa. Kailangan natin i-engage kasi paano natin makuha yung high ground na yan kasi nandyan yung kalaban. Kung hindi natin yan aakyatin, pero nakikita ko kasi yung putok, parang medyo malayo pa man. Sabi ko, malayo pa man yung putok, sir. Baka nasa kabilang bundok pala. Yung nangyari pala, sir, is yung akala ng Recon, doon pa nakatambay yung kalaban. Doon na pala sa kabilang bundok, nagbalik kumbaga nag-atras sila. Sabi ko, malayo man yung putok. Parang wala man siguro dyan sa taas. Kung nandyan sila, di-engage na natin, sabi ko. Eh, sabi ng ano, bakit kung kaya ko ba daw mauna mag-leading kasi gunner man ako, sir. Kung tutuusin, bawal yun eh. Kung yung ginawa namin na kasi yung ano, machine gunner ako pa yung nauna. Kasi yung iba kong mga kasama, sir, is medyo may edad na rin. Saka yung ano, kaya pinili nila ako noon kasi mas malakas ako sa kanila, kaya mas medyo bata pa. Kaya sabi nila kung kaya ko daw, sabi ko, kaya man, sir, kung nandyan, di-engage natin. So yun, pinilit ko talaga na kunin yung high ground na yon. Ang nangyari doon, pag nakuha ko na yung high ground na yon, may pumuputok. Sabi ko, wala, malayo man to. Yung ano pala, buti na una ako doon kasi yung nangyari doon, sir, yung bundok na yon, yung kalaban pala paakyat na. Yung kalaban, yung bundok na ito, yung kalaban pala paakyat na dito. So bali yung nangyari doon, sir, kasi mabilis man yung reaction namin. Bali nauna kami doon sa taas. Kaya nung time na yon, nauna kami sa bundok na yon, nauna kami sa taas. Nung pagdating ko doon, sir, pag isilip ko pa lang sa baba, may ano na, may kalaban na, sir. Kumbaga, paakyat na ba? Salamat kami nga nauna kami doon sa taas. Tapos nauna namin nakita yung ano, babalikan pala na yung high ground na ito. Yung position nila nung una, yung Recon pala yung nabangga nila. So pasalamat ako, nauna ako doon sa high ground. Kasama ko yung senior ko, dalawa kami. Kasunod man sa amin yung mga kasama namin. Pagsilip pa lang namin sa baba, nakita ko na yung kalaban paakyat. So ano na yun, sir, tanghali na, mga alas 10:30 siguro ng umaga. Ano yan, yung bundok na yun, may ano, mais siya, maraming mais na hindi pa na-harvest. So pagtingin namin doon sa baba, may ano na, may nagaputok sa taas, pero mayroon na pala paakyat doon. Buti nauna ako doon sa bundok, dalawa kami. Pagsilip namin ganyan, mayroon ng paakyat doon. Ano, sabi ko, may ano dito, may kalaban. Lumingon ako sa ano, sinyas nga dito, may kalaban. Kaya lumapit sa akin yung ano. Hindi ko man siya pwede anuin, sir, kasi yung kalaban paakyat na. Hindi ko na hinintay lahat ng kasama ko. Pinutukan ko na yung paakyat na yun para hindi nila makuha yung taas na yun kasi nauna naman kami doon, dalawa kami. So, yung nangyari din, sir, doon nag-umpisa din yung putukan hanggang umabot ng ano, hapon na yun eh. Mga alauna siguro, umabot ng ano. Yung ginawa namin doon, kasi marami yung ano, nag-request din kami, sir, ng ano, nag-request kami ng 105.
para patakan sila kasi yung strength namin na 2 squad lang eh. Tapos yung Recon nasa baba. Kasi nag-evac sila ng wounded ng Recon. Yung ginawa namin, yung mga kasama ko na magaling din na mortero, sila yung nag-ano ng request sa radyo na papatakan yung ano na yon kasi nakita namin doon sa Rapsel sa mga bundok na yon. Marami sila. Kita namin nakaitim sila eh. Sabi namin kanina parang konti pa lang. Habang tumatagal, dumadami sila. Dumadami ng dumadami. Tapos may time pa sila na mag-akyat talaga. Yung pilitin talaga nila sir ba? Mag-akyat sila. Kaya sabi namin, ano natin to? So, yung sinasabi ng tropa, kung pwede ba daw kasi parang ano kami, baga target line kami ng ano eh. Nung pag-ikan yun, parang doon talaga dadaan sa ano namin eh. Sabi ng ano, adjust lang daw na ano, parang di ano. So, pinatakan yun ng pinatakan. Hanggang sa ilang oras. Hanggang sa maghapon, nandoon na kami na nahinto na yung putok. Nag-establish kami ng ano namin, ang posisyon namin doon para the other day may ibang objective na naman. Ang pinaka maganda doon sir at least na na-rescue namin yung 64th Recon na namin sila na evac yung mga wounded, evac lahat na safety kasi na-clear na sa taas. Tapos yung habang ini-evac, pahina ng resistance ng kalaban eh. Kaya hanggang maghapon yun eh kasi pinapakan yun namin na kasi marami sila. 2 squad lang kami noon eh. Pero nasa baba pa man naman yung Rico nung time na yun. So yung nangyari doon sir, hanggang sa maghapon pinapatakan para lumayo yung kalaban kasi pag maisip namin pag hindi namin patakan, konti lang kami. Baka maano kami kung maraming mga disgrasya o malagas kung hindi namin hindi na yon na patakan agad kasi nakita sa target line pero sinabi namin na kailangan talaga patakan kasi marami yung kalaban so kami kaunti lang. Sabi ko, sir, papatakan natin yan sir na nandito rin ngayon yung mga kasama ko sa batalyon na assign nung nangyari doon na Charlie pa sila. Ngayon yung iba dito na sa batalyon. Alam din nila yan yung nangyari doon sa Salman na yung area na yon every year talaga ma-encounter man ngayong taon, next year, babalikan nila. Kaya nangyari doon sa Salman, sa isang taon, 2 beses namin yun maka-encounter talaga kami doon kasi ayon sa mga intel, kasi na mga after 5 months, 6 months, yung area na yon babalikan na naman nila. Yun yung doon sir, yung nakita ko talaga na yung area na yon is talagang sila eh, yung solid sila. Kasi nasa lang eh, kung tutusin from highway to mga 5 kilometer lang, hindi nga maabot siguro. Malapit lang sa municipality of Ampatuan. Kaya sabi ko, marami talaga dito pag ganito na area. Babalikan nila pag mga after 6 months, 7 months. Pag na-engage ka ngayong taon, next year, babalikan na naman nila. Kaya ilang beses kami na encounter dyan, di lang yung pag-reinforce, iba rin yung talagang yung mga ibang taon na kami lang yung nag-operate na na-engage kami dyan. Pero yung una talaga na-encounter ko sa Maguindanao, yun talaga yung nag-reinforce kami sa 64th Recon. 2016 yun yung first ko dito sa SPMS Box. Unang ko yun dito sa SPMS Box, unang encounter from Makilala. Naglipat kami 2015 December dito sa Maguindanao. Kaya yung unang encounter ko yun dito sa Maguindanao, yun yung hindi ko makalimutan yung sa Barangay Salman, sakop ng municipality yun sir ng Ampatuan. Yun yung experience ko doon din na first time na sabi ko, ganito pala yung
Brother Islam na kalaban kasi nakikita mo yun sa kabilang bundok, nakawayan nila kami, ganyan. Ganyan-ganyan sila. Tapos, ganyan lang kami, kinakawayan na, palapitin daw, sabi namin. Bakit tayo lalapit dyan? Ang gawin na natin, yung may 105 ban tayo, kaya nag-request kami ng 105, papatakan. Maraming bala din yun ng 105 na pinutok doon kasi marami sila eh. Para lang din yung wounded, mga ibak. Kaya talagang pinorse namin na patakan ng kanyon yun kasi para mabilis yung ng evacuation sa mga wounded. Marami ding bala ng kanyon yung nagastos doon. Pasalamat kami doon sa mga friendly forces natin, lalo na sa mga artillery. Kasi talagang nila, bomba talaga ng pinabomba. Kasi naisip din siguro nila na yung reinforcement is yung dalawang squad, yun lang yung nag-akyat. Yung isang squad, yung nag-evac ng mga wounded ng kasama yung 64th Recon, sir. Yun yung una kong sir, sa Maguindanao, yung unang encounter ko. Yun na, sir. Magandang gabi, sir. Ang nung sumunod mo sa Maguindanao, Salman ulit. Sir, sa tawag ni? Kitango. Sa Kitango, sir. Iba talaga si Kitango nung panahon na yun. O sige, Master. Ito, panibagong hamon sa'yo to eh. Kitango, patag lang eh. Patag, sir. Okay, Master. Kitango. Ano naman yung encounter mo doon sa Kitango? Yes, sir. Go na, sir. Oh. Sir, good evening, sir. Yung pang-anim ko na encounter, sir, sa sakop na Barangay Kitango. Yung tinatawag nila, sir, na marinig ko sa mga senior noon, tinatawag nila na Little Vietnam. Kasi yung terrain doon, sir, may masukal siya na area na mga kakahuyan. So yung talagang dadaanan mo, sir, is yung bawas, may mga basakan, mga tubig. Kaya nung sa briefing pa lang, planning, nung gabi na yon, nagtanong-tanong din kami na saan kami pwedeng dadaan na mas hindi kami makita, mas pag na-encounter kami, may laban kami, sir ba? Kaya yung ginawa namin, marami din nag-suggest ng mga senior. Kasi nung time na yun, sir, ako yung leading eh. Kaya ko talaga doon sa na dapat dito tayo dadaan sa hindi tayo lugi sa ating posisyon. Yung ginawa namin noon, hindi kami dumaan doon sa may along the highway, puntang Salvo. Nag-turning left kami noon. Yung focus kasi ng kalaban noon na dito, kadalasan yung mga sundalo dito talaga dadaan from highway papasok. Iniba namin yung namin, yung tactics. Hindi tayo dadaan dyan kasi kadalasan dyan na galing ng highway, makikita ka na. Tapos maraming civilian, may mga through cellphone, mabilis lang yung contact. So sabi namin kahit mahirap, madaanan pa namin yung hanggang liig na tubig. Sakripisyo lang, sabi ko. Ako man yung leading squad noon, yung time na yon. Kasi sa tuwing mag-operate kami from Charlie Company, ako man yung pinapadala ng CO na maging lead, maging mauna palagi sa operate kasi may tiwala din sa akin yung mga officer. Kaya minsan, sabi nila, i-request nila ako na maging first platoon, first squad para ako yung main effort, ako yung mauna kasi kabisado ko na rin yung area. Nung time na yon, yung nagdala sa amin noon si Lieutenant Juan kung maalala ni Sir yun, talagang maalala siguro ni Sir yun kasi first time niya yun Kumbaga nabinyagan siya Yung ginawa namin doon, kahit yung malakas yung agos ng tubig, talagang tinawid namin para
malapitan lang yung first objective na yun. So yung nangyari, tawid namin sa ilog doon, nakatawid na kami, mga 6 o'clock nakatawid kami, nagpahinga kami konti. Tapos kain kasi gutom na yung tropa eh. Kasi nag-move kami noon, mga 1 o'clock pa eh. Tapos nakatawid kami yung ilog na yon. Yung ilog na yon na tinawiran namin, malapit na doon yung target sir, mga nasa 800 meters na lang. Estimated 800 meters. So nagplano muna kami doon pagtapos kain. 6 o'clock nagkain, natawid na namin yung 7 o'clock, abante na kami. Doon ko na napansin na may mga tao na masalubong namin. May trail na konti. Yung kuman ko naman doon sa skirmish dito sa kaliwa at saka dito sa kanan ko kasi nakita ko yung kalaban, may trail na Pero ang distansya sa kalaban nung una ko nakita mga estimated to 250 meters. Sabi ko, papunta talaga dito eh. Punta, sabi ko, tawag sa radyo, sabi ko, i-position yung skirmish sa left and right kasi kung dito dadaan talaga sa harap ko kasi doon ako sa gilid ng trail na yon, yung direction talaga ng kalaban doon sa akin, talagang hagip sila kasi naka-skirmish na kami. Surprise na yun sila. Ang doon, nung nakita na malapit na mga 50 meters na lang, nakita ko yung kalaban, nagpara right. So yung na-engage ng una, yung sa kabilang squad na yon, na-engage din sila. Na-engage na rin ako kasi doon man dumaan sa akin, sabi ko, putukan na natin kasi nagpakanan sila. Nung pumutok na ako, pinutukan din ng sa second squad ko. Doon na nag-umpisa yung first encounter. Yung araw na yon, nagputukan mga almost 1 hour siguro. Mga putukan, may na-wounded pa kami noon na kasama naman kasi yung Bravo. Na-wounded yun si Sergeant Samiliano yata yun, totoo yun. Si Sergeant Samiliano. Doon nung time yun, na-wounded siya, gunner din siya noon. Yun yung time na kasama ko si Sir Juan, yun sa after 1 hour natapos yung encounter. Pahinga kami kunti, siguro mga 20 minutes. 9 o'clock, move para i-hit yung target talaga. Doon sa first encounter, sir, kasi nanggaling kami doon sa first encounter, mga 9 o'clock. Pag-alis pa lang namin, mula sa first encounter namin, mga 100 meters, 120, na-engage na naman kami. Hindi namin alam, doon pala sa left side namin, yung pagitan namin, yung basakan lang, may masukal dito. Doon din pala yung ibang grupo nakabang. So, pangalawang encounter namin, doon na naman sa, from first encounter, mga 120 meters lang. Pag move namin ng mga alas 9, na-engage na naman kami. Binabirahan naman kami ng ng kalaban. So, standby na naman, observe, putok. Naisip namin na kung saan talaga kami dadaan kasi makita namin yung walang ibang dadaanan sir eh. Yung trail lang na maliit, yung kabila, basakan, yung kabila, basakan din. So, mahirapan kami. Sabi ko, maganda nito sir. Standby muna tayo, observe muna tayo kasi tingnan natin yung daan sir. Baka yung papasukin na tayo dyan sa gitna, saka dyan tayo titirahin. Sabi ko, maganda dyan sir, ako lang muna ang mauna na squad. Tapos yung kabilang squad, mag-skirmish muna dyan para pag i-engage talaga nila ako, pagtawid ko dyan, at least may makasupport. May makasupport na yung may dalawang squad pa man. So nakuha ko yung mga 11 o'clock na. Natawid ko yung area na yun na maganda yung pisto, may mga kahoy. Pero doon ko na nakita na may mga running trenches na sila. Napakalawak pala ng running trenches hanggang doon sa talagang main nila, ang pinagtambayan. Sabi ko, sir, tambay muna tayo dito. Ay nakadalawang encounter na tayo. Sabi ko, hindi pa natin na-hit yung objective natin. Ang ginawa namin doon, pahinga, muna, i-check yung
bala namin kung kaya pa. Check namin, check ko rin yung sa mga tao ko. Ano pa, kung kaya pa, ilang percent pa, sabi ng mga tao ko sa squad ko, sir, kaya pa man, nasa 30% pa lang yung nagamit na bala, so may 70% pa. Kaya pa to, sir. Sabi ko, kaya pa yan. May parating man tayo na yung ng bala para madagdagan kasi hindi natin alam ilang oras, ilang araw matapos. Kaya sabi ko, minimize lang sa putok kasi hindi pa natin na-hit talaga yung target na nasa 300 meters pa bago natin ma-hit yung target na yon. So, yung ginawa namin, sir, briefing ulit doon, tanghali, mga 1 o'clock briefing para pasukin na namin yung area na yon. So, medyo malapit na yun, 240 to 300 na lang. So, yung nangyari doon, nauna naman yung kabilang platoon. Siyempre, din ako na pagod kung pwede palitan muna para makarelax ako. So, pinauna yung scout platoon. Nung nangyari, pinauna yung scout platoon, mga pa lang, mga 50 meters, engage na naman. 50 meters lang, engage na naman doon yung So, dito kami sa hulihan kasi lalo namin medyo makarelax din. Yung ibang platoon naman pinauna, yung ground commander namin, si Lieutenant Espina pa noon. Sabi niya, pahinga muna yung Charlie kasi pagod na si Manong. Ako pagod. Si Manong kasi yung tawag sa akin ng officer ko noon. Sabi ko, sir, relax na ako. Pwede yan. Pag-abanti ng scout, mga siguro 50 meters lang eh. Doon sila dumaan sa yung sabi nila na sapa-sapa na yun. Maliit na putikan kasi pag doon ka dadaan sa taas, talagang makita ka. So walang choice eh, walang ibang dadaanan kundi doon lang talaga na hindi ka makita. Doon sila dumaan sa yung sapa-sapa na maliit na yon, ang tubig hanggang paa. Doon pala yung kalaban din sa unahan nakaabang. So doon pa lang sa sa yung sapa-sapa na yon, pag patawid pa lang yung scout platoon, engage na sila. Engage na. Pangatlo na yun eh, yung namin eh. Pangatlo na, engage. Sabi ko, marami talaga sir. Anong dito sir? Maya-maya, sabi man ng sa highway. Kasi malapit yun sa highway sir eh, yung encounter site namin. Kung mo, makita mo yung highway, nasa 200 meters lang eh. Highway, tapos doon sa encounter site, makikita namin yung daan. Mga 200 meters lang, makita mo yung highway na yun. Kaya sabi ko, ang order din sa akin ni Sir Espina noon, sabi niya, Manong, i-rescue mo yung trupa natin kasi na-engage na naman. Medyo pagod na rin tayo, pero sige lang, sabi ko, sir, okay sir, lang problema sir, tulungan natin yan kasi trupa yan eh. Huwag lang magkumpiyansa. Yung time na yon, nilapitan ko yung scout platoon para i-support by fire sila para patrasin doon sa posisyon namin. Kasi planuhin namin ulit kasi doon pa lang kasi na stock ball na kumbaga hindi na makabante kasi wala kang ibang cover kasi sa left side mo basakan, sa right side mo ganun din, may pawas din na tubig, so mahirap. Nag-atras kami kunti, balik doon sa briefingan namin. Nagplano kami ulit na ako naman yung papasok doon sa area. Ako naman ang magiging leading ng time na yon. So move kami mga 3:00 ng hapon. Kailangan namin makuha yon before magdilim kasi iniisip ko kung hapon na natin kukunin sir, baka ma-engage tayo or mapalaban tayo sa man, hindi namin hinihingi, baka may matamaan o ma-wounded, may huya tayo, mahirap mag-iba kasi hapon na siya eh. Pilitin ko lang sir na makaya kasi malapit lang man. Nasa 200 meters na lang. So, sa awa ng Panginoon, nung time na yon, pagpasok ko,
Yung naabutan ko na lang doon, yung mga pagkain ng kalaban, mga tuyo nila, marami silang may mga bigas pa, yung mga bandage, kasi may mga wounded sila eh. Pati yung mga pagkain nila sir, may mga dugo na eh. Kung makita, ang daming tuyo siguro yun, mga 5 kilos. May mga kanin. Pero yung kanin at saka yung tuyo na yun sir, may ano yun eh, may mga dugo yun. Ibig sabihin, sabi ko, may maraming natamaan talaga sa kanila. Sabi ko, standby muna tayo kasi hindi natin alam sir. Kung pilitin natin na ano yun talaga, kasi sobra na alas 4, alas 4 na talaga nung time na yun. Sabi, pahapon na, sabi ko sir, request ako sir kung pwede dito na tayo. Dito na tayo matulog kasi magpahinga o mag-relax. Kasi pahapon na, ano pang ano sir, ma-engage naman tayo ulit. Mahirapan. Hindi mo natin hinihingi. May matamaan sa atin or ma-wounded. So, paano natin i-evac? Kasi hapon na. Paano na bakalapag yung chopper kung may ma-wounded? So, sabi ng officer ko na tama yung decision mo kasi hapon na yung gawin natin. Dito na lang tayo. Position na lang tayo. 5 o'clock in the morning, sabi niya. Tira na naman tayo. Ano na natin, yung search na yung buong lugar na yon. Kasi yung ano na yon, yung nakuha namin, yung tinatawag nila na Little Vietnam sir eh. Yun yung dati sa mga kwento na mahirap daw yan pasukin. Mahirap talaga na ano ko rin sa sarili ko sir na napakahirap kasi puro basakan, puro yung tubig, putik hanggang yung iba hanggang bewang pa kung ano eh. Talagang diskarte na lang kung paano pasukin eh. Doon talaga, doon mo makita sir na kailangan talaga yung sundalo na malakas yung loob. Yung gamitin yung tapang natin kasi yung area na yon napakahirap kung mahina yung loob mo eh. Kasi alam nila kasi na ano eh, lugar nila yan eh. Inisip ko rin na, siyempre ako yung leading squad eh. Minsan ako pa rin nag-lead scout pag ano kasi sir, pag ano ako sa tao ko na alanganin siya, nakikita ko sa tao, tanungin ko yan, ano kaya? No, alanganin ko sir ba? Pag gano'n na sinabi ng tao ko, ako na yung nagli-leading. Ako na yung talagang mauna kasi mas mataas yung experience ko, mas mataas yung ano ko sa kanila, experience. Sabi ko, sige, doon ka muna sa likod ko. Ako muna. Yan yung ginagawa ko, sir. Pag yung lead scout ko, pag alanganin siya, sabi ko, sige, ako muna. Palit-palitan kami. Yan yung ginawa ko na, ano, sir. Pansin ko na alanganin talagang ako na yung mauna. Kasi nakikita din nila na, ano, kasi ako din yung nagkukuman sa kanila, sir, para lang makuha yung area na yon, ma-accomplish yung mission, sir. Yun lang, sir. Magandang gabi, sir.